Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano ang wiring ng ating wireless remote control. Ito na yung remote natin guys. Tapos ito naman yung remote receiver natin, no? Ngayon guys, winiring ko kung paano to ikabit sa contactor. Kung makikita natin dito guys, 12 volts to 72 volts DC siya, no? So paano natin to ikabit? Ng ating supply kasi ay to 20 volts. Yan ang gusto ko ipapakita sa inyo. Ngayon, winiringan ko na. Gaya ng sinasabi ko guys, gumamit tayo ng power supply. To 20 volts ang input, tapos ang output niya ay 24 volts DC. Tapos mayroon tayong relay na 24 volts. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang wiring nito. Kasi ang contactor natin ay to 20 volts. Isa-isahin natin guys, no, para makita natin. Dito siya guys, sa load side ng ating circuit breaker, kinonect natin dito sa ating sa ating line, no? Bali line ng circuit breaker sa load side, papunta din dito sa line sa ating power supply. Ito kasi guys ay 220 volts dito, no? Tapos ang neutral naman sa ating circuit breaker, para makita lang ng mga baguhan, kinonect naman natin dito sa neutral din sa ating power supply. So bali, 220 volts itong input ng power supply natin. Tapos magbibigay siya ng 24 volts DC. Ang design kasi ng power supply na ito, ang input niya to 20 volts, tapos ang output niya ay 24 volts DC. Kung makikita natin guys, no, 24 volts DC. So pwede natin gamitin na ikabit natin sa ating remote receiver natin, kasi ang remote receiver natin mayroon siyang 12 volts to 72 volts DC. So ibig sabihin kung 24 volts pwede niyang makarry sa ating remote receiver. Ngayon guys, dito naman tayo sa 24 volts, no? Ito ang 24 volts natin. Ito ay negative. Kung makikita natin, no, negative siya. Kinabit din natin dito sa ating negative din, no? Kung makikita natin, negative din dito. Kung makikita natin guys, no, negative, ito yung negative natin, no? Ito kasi yung negative sa input ng ating remote receiver. Ngayon, pagkatapos nyan, ang kasunod naman, ang positive naman, no? Ito yung positive natin, kinabit natin dito, no, sa positive. Positive siya, papunta naman sa positive din ng ating remote receiver. Lagi po natin tatandaan guys, pag magkabit tayo ng DC supply, dapat hindi magkabaliktad. Kung ano yung positive, dapat ilagay din natin dito positive din, no? Tapos kung ano yung negative dito, dapat ilagay din natin negative din dito. Ngayon nakabit na natin guys, no? Mayroon na itong dalawang linya papunta ngayon dito sa ating remote receiver sa input. Tapos ang output naman nito guys, kung makikita natin, no, nakakabit ngayon sa coil ng 24 volts relay natin. Dito guys, kahit magkabaliktad sa relay natin, walang problema. Dito kasi mayroon din siyang negative at saka positive, no? Negative, kahit saan dito guys, ikabit natin dito sa relay natin, kung negative, positive man ito, kahit magkabaliktad dito sa relay, walang problema, no? Ganun ang pagkabit guys. Tapos nyan, kung makabit na natin dito sa relay, ang normally open ng relay natin, ito yung normally open ng relay natin, no? Ito yung sa normally open ng relay natin. Ito yung sa normally open, no? Itong wire na ito. Ngayon, itong wire na ito guys, kung makikita natin, no, i-trace natin, nakakabit siya sa line 1 ng ating circuit breaker, no? Nakakabit siya sa line 1 ng ating circuit breaker. Tapos ngayon, ang lusot naman dito guys sa kabila, itong lusot na ito, itong wire na ito siya, itong wire na ito, gusto ko lang ipapakita guys, no? Itong wire na ito, lusot sa kabila, no? Ayan, no, kung makikita natin, lusot sa kabila. Ikabit naman natin sa ating A1 ng contactor natin na to 20 volts. Kung makikita natin to 20 volts yan, no? Nakakabit siya ngayon sa A1 ng
220 volts natin. Tapos ngayon, ang A2 naman ng ating ang A2 naman, itong A2 na ito, itong A2 na ito, no, ito siya. Itong A2 na ito, nakakabit to ngayon sa neutral, itong wire na ito, no. Kung i-trace up natin ang wire, ganun natin, no. Ito yung wire niya, no. I-trace up natin tong wire, ito na yung wire niya. Papunta sa A2 or neutral sa ating circuit breaker, no, dito. So ganun ang pagkabit, guys, step by step, no. Ngayon pag i-on natin tong circuit breaker, gagana tong power supply natin, no. Try natin i-on. Ayan, gumana siya, guys, no. Tapos ito yung remote natin, no. Ito yung remote natin, on at saka off. I-try natin i-on, gagana ang contactor ngayon. Kung ilapit natin, no, tingnan natin. Ayan, gumana ang contactor. Pag i-off natin, guys, mamamatay. Ayan. Ganun lang pa kung paano magkabit, lalo na sa mga baguhan. Kasi itong relay natin, guys, ang normally open na contact nito, kahit pasukan natin ito ng 220 volts, walang problema. Kasi wala kasing kinalaman ang coil nito sa auxiliary contact ng ating relay. Ang relay natin ay 24 volts, pero ang contact niya, papasukan natin ng 220 volts, walang problema. I-try natin i-on. Ayan, no, nag-on yung contactor natin. Tapos ang range nito, guys, 100 to 500 meter. 100 to 500 meters ang kaya niyang ma-send. Ang kaya niyang ma-receive sa ating receiver, ang remote na ito. I-off natin. Ayan. Ganun siya, guys, no? Ganun tayo kung magkabit. On. Tapos i-off natin. Kasi marami kasing nagtatanong nito kung paano daw i-wiring. Kaya nga, minabuti ko na wiringan ko na lang. Ayan, no? Kung makikita natin. Ganun ang function niya, guys. Ayan. Bali ang receiver natin, nilagyan natin ng 24 volts DC, papunta sa relay, tapos ang normally open ng relay, papunta sa contactor, tapos ang neutral ng contactor, ang A2, ikabit natin sa neutral or line 1. Ganun lang siya, guys. Off natin. On natin, off natin. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.